Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina po, bago magsimula yung misa, may nabasa ako doon na mensahe ng kardinal. At yung mensahe niya, I think is Easter message. Yung opening line ay isang Bible verse. At nakasulat po doon, "You will have troubles in the world, but take courage. Take courage. I have conquered the world." Ibig po sabihin, pinapaalala po sa atin na mahirap po talaga ang buhay Kristiyano. At sinasabi nun na huwag po kayong mag-alala, kapiling natin ang Diyos palagi. Kahit gaano kahirap ang buhay. Bawat isa sa atin ay may karanasan na kung saan masasabi nating minsan nawala ng pag-asa, nanghihina ang loob. Napupuno tayo ng takot at takot na tayong mag-move on. Takot tayong mag-move on. Alam niyo, 2 weeks ago, ako'y umuwi sa amin mula dito sa Maynila. Nagmaneho lang po ako. From here, siguro isang overnight sa Legazpi. Almost more than 24 hours na drive pagmamaneho. Pero bago po iyon, syempre pinagandaan ko. Pinakondisyon ko yung car, tapos pinacheck ko yung brakes, tapos yung bearing pinapalitan ko. Handang-handa na ang lahat. Si Father Knox, pinadala niya yung mga aklat niya. Pero ewan ko kung nabasa niyo yung mga aklat niyang iyon. Ang daming aklat, so mabigat ngayon ang dala-dala ng pick-up kong sasakyan. Okay, drive na ako, maneho. Quezon Province pa lang, naramdaman ko, biglang tumagilid yung sasakyan ko sa likuran. Sabi ko, patay, tanggal yung tire nito. Hindi ko na tiningnan kung saan napunta yung tire kasi yung focus ko was, maitabi ko yung sasakyan. Naitabi ko naman ng maayos. Ang problema na, hahanapin ko na ngayon yung gulong. Pagkababa ko, nakita ko isang nut lang, 5 yun eh. Isa lang ang nahanap kong nut. Siguro lumuwag yung nuts dahil lubak-lubak ang daan doon. Isa lang ang nahanap ko. Yung natanggal na tire po ay sa left side. Plakda yung sasakyan ko ngayon. Nasa tabi. So unang ginawa ko, ginak ko siya, jack. Tapos, may isang lalaki na nagbubuhat ng poste dahil gagawa siya ng sari-sari store niya. Nasa right side ko. So pag akyat niya, bit-bit niya yung poste. Karga-karga niya. Tapos sabi niya, ay, nasa left side lang yon kasi doon natanggal eh. Hanap ako ngayon, tapos bumaba ulit siya. Ang problema ito ngayon, both sides ng daan, talaga namang malalim, parang bangin. Kasing taas ng nyog, isang mataas na nyog. So malalim na malalim, sabi ko, patay, wala nang pag-asa to, malayong kinalalagyan ng tire ko ngayon. So hanap, walay. Di ko matagpuan. Hanap ulit, walay. Di rin naman matagpuan. Sabi ko, wala nang pag-asa. Nakakapanghina ng loob, ha? Pinagandaan mo lahat, ha? Nakakapanghina ng loob. So, inisip ko ngayon, gagamitin ko na lang yung reserve na tire. Pero medyo alanganin yun. So, jack ako, tiningnan ko ulit. Tapos, ito ngayon yung taong nagbubuhat ng poste niya. Umaakyat. This time, hindi poste yung dala-dala. Yung tire ko. Dito sa right side. Sa right side. Aba, medyo nabuhay ang pag-asa ko. Medyo nabuhayan po ako. Sabi ko, salamat sa Diyos. May karanasan tayong ganyan. Yung tipong wala ng pag-asa pero sinasabi ng Panginoon, may pag-asa po. May pag-asa po. Bawat isa sa atin ay may ganong karanasan. Halimbawa, yung mamatayan ng mahal sa buhay, maging biyoda.
Nako, nakakawala ng pag-asa yon. Nakakapanghina ng loob. Ang tumanda na walang nag-aalaga dahil kanya-kanya na sa mga anak natin ay may pamilya na. Minsan nakakapanghina ng loob. Ang magpaaral ng anak ng 4-year course, tapos 10 years na, di pa matapos-tapos. Di pa cum laude nung matapos. Di ba? 10 taon. Kayod kalabaw tayo, tapos 10 years na, di pa tapos. Nakakapanghina ng loob. Pero ngayong araw, sinasabi ng Panginoon, huwag palaging mawawalan ng pag-asa. Ang mga disipulo ni Jesus sa gospel natin, ang setting, nakaranas din ng ganito. Imagine namatay si Jesus. Hiwa-hiwalay sila ngayon. Kanya-kanya ng buhay. Imbis na ituloy ang misyon, yung movement nila dapat ay forward, anong ginawa nila? Bumalik sa dati nilang pamumuhay. Sa gospel natin ngayong araw, anong sabi? Sila'y nagtipon at takot na takot. Takot na takot. Sarado yung pinto. Ibig po sabihin talagang malaki yung problema nila. Sarado yung pinto, pero napasok ni Jesus. Kahit gaano pa kasarado, kahit gaano pa sila katakot, napasok ni Jesus. At ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon ay, peace be with you. Gulong-gulo, takot na takot, dahil iniwan nila si Jesus, dahil din sa mga Hodyo, pero ang sabi sa kanila ni Jesus, 3 times, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Parang sinasabi ni Jesus na, uy, pinatatawad ko na kayo. Life must go on. Kailangang matuloy ang misyon. Life must go on. Kailangang matuloy ang misyon. Sa araw-araw nating pamumuhay, maraming beses malalagay tayo sa ganong kalagayan. Masasabi nating wala ng pag-asa. Pero anong sabi ng Panginoon sa atin? Peace be with you. Take courage. I have conquered the world. Ibig po sabihin, sa araw-araw nating pamumuhay, wag na wag pong mawawalan ng pag-asa. Kahit gaano kahirap ang buhay, palagi pong nandyan ang Diyos. Hindi siya magpapapaya.